Only you and God. Ang sabi sa Proverbs 14 verse 10, walang makikihati sa kabiguan ng tao. Gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Wala daw maaaring makabatid sa hapdi ng puso at sa pait ng ating mga nararamdaman tulad ng wala ring maaaring makihati sa ating kaligayahan. Talagang para sa atin lang yun. Kung mayroon mang nakikiramay at nakikihati, maliit na bahagi lang ang kanilang nauunawaan. That is why never tell people pag sila ay may sakit o namatayan o nalulungkot na I know how you feel. Alam ko ang nararamdaman mo. Because you don't. Ang bawat puso ay alam ang kanyang sariling bitterness. Sa halip na matuwa sa iyo kung sasabihin mo yun, baka mainis pa sa iyo. Baka sagutin ka pa ng, ano ang malay mo sa nararamdaman ko? Hindi mo alam. Wala kang alam. Dahil ang puso ay nag-iisa sa kanyang saya at sa kanyang pagdurusa. Dumaranas tayo ng mga pait sa buhay at itinataboy tayo ng mga ito palapit sa Diyos. At dahil sa mga dinaranas nating sakit, higit din nating nauunawaan ang kasakitan ng iba. Our pain can sensitize us to the pain of other people. Tinuturuan tayo to understand and to have compassion and respect for other people. Kaya nga ang mga pagdurusa natin should make us better, not bitter. For example, may dalawang taong pareho silang namatayan ng mga ama. Pero magkaiba ang sakit. Hindi natin alam kung paano mag-grieve yung isang tao at hindi rin natin alam kung paano mag-grieve yung kabila. Hindi porke pareho silang nawalan ay pareho yung sakit na nararamdaman nila. Because no one will understand a person's pain. Kahit pa nga naranasan na ng taong yun or ng iyong kapwa ang mawalan ng mahal sa buhay or mawalan ng trabaho o kung ano man ang nawala, iba-iba pa rin ang sakit. Iba-iba yung impact. Dapat nating matutuhang sabihin, ganito pala ang naramdaman ng mga nauna na sa akin. Ganito pala ang nararamdaman ng higit na napakarami pang mga tao. Yes, dapat tayong makisimpatya sa ating kapwa. Pero ang mga pait na naranasan natin sa buhay ay Diyos lang ang nakakaalam. Siya lang ang makakaintindi. It's only between you and God. Kaya dapat nag-iingat din tayo sa ating mga sinasabi. Although maganda yung ating intensyon, pero minsan hindi yun ang nagiging dating sa ating kausap. Pwede naman tayong dumamay sa ating kapwa without us saying anything. Minsan yung ating presence ay sapat na. Wala na tayong kailangang sabihin. God bless us all.